Hello? Magandang umaga sa inyo. Pasensya na kayo. Naabala namin kayo. We try to noong dapat yung Lunes pa tayo. But due to an incident in our neighboring province, I hope they're okay now. Cancel tayo sa we opted to continue with the schedule. Kaya kayo nandito lahat ay si Pangulong Duterte ay merong konting ayuda para sa inyo. Pinatid niya siya rin ay nag-aalala sa inyo. At I hope you're okay. I hope you're okay. Kamusta kayo? Wala ng pag-asa. You know, like, let me refresh your memory. In recent history, not long ago, no, 1990, di ba? Pumutok ang pinatubo. Diba? Mas malakas yun, mas malakas. Hindi natin minamaliit yung tao. Pero we know, tayo, ng mga pinatubo. Alam natin naging epekto ng mga pinatubo. But at the end of the day, sa awa ng Diyos, nakaraos tayo. So I don't think that God gave us challenges na hindi natin malalagpasan. Kaya dapat tayong mga binigyan ng mandato ng taong bayan, ng inyong mga kapitbahay, tayo dapat ay maging mas matakal. At nakasanan yung nakaharapin itong suliranin ito sapagkat tumaasa sa atin ang ating mga kababayan. Kaya po, konting ingat din. Hindi naman tayo Superman. Pag nahigop natin yung sinigat, sigurado ko toda sa baga natin. Kaya mag-iingat din tayo. While we do public service, you have to take care of yourself also. Okay? Now, another thing, let me take this opportunity. Mukhang mag-normalize na ang koleksyon ng basura. Okay? Alaos na yung babalik natin yung lumang maayos na sistema. Alam naman natin pare-pareho ang ibig natin sabihin. At awal ng Diyos at least ang barangay official pwede na ulit tumawag sa basurero dahil may problema. Dahil what I've been hearing, a lot of barangay officials are complaining, hindi nila makontak yung tagahakot ng basura. Unlike ng araw, nakakatawag sila talaga. So, having said that, ang pinakikisuyo ko lang sa inyo, hindi magkabigatan, sana tulungan niyo ako. Kailangan ko ng tulong niyo. While it is true that we will not stop, I will continue what I have started. We will continue what we have started since July 1. The reason behind is hindi rin kaila sa atin na nangandugyot ang Maynila. Aminin man natin hindi. Masakit mang pakinggan. One way or another, siguro, wala tayong nakitang pamahalang lungsod na nagsisigasig. Kaya, minsan nababawasan din yung ating gusto nyo ang tumulong, pero alam naman natin limitado rin yung kakayanan nyo at resources nyo, ikinipit balikat na lang natin lahat. Maraming suliranin ng Manila
we can attend to it. We are. One day at a time. But I want to go back to basic, which is yung madali. Yung simple, mas madaling gawin, mas madaling i-duplicate, madaling ipagaya, at pwedeng kusain ng tao. Kaya, kung hindi kalabisan, sana tulungan niyo ako na maglinis ng Maynila. Linis lang muna. Goli-goli muna. Escobar rito, escobar doon. Daspan dito, daspan doon. Let's just start that simple action. You know why? O, tingnan natin ha. O sige, di nakita natin madumi. Okay lang. Ikilipit balikat natin. Okay lang. But the thing is, maalis ba yung dumi na yun? Aalis ba siya? May paa ba siya? Wala. Mananatili yun. So at the end of the day, andyan lang yan sa komunidad natin. Yung mga construction, yung mga basura, yung mga hindi kanais-nais na mga gawain. So, the best thing to do is to act on the matter. Kaya, gusto ko sana kayo matanong gusto ba talaga natin ng pagbabago? Uy. Talaga? Are you craving for change? I am. With all honesty. Gutom na ako sa pagbabago. Para saan yung pagbabago? Lagay natin ngayon sa tamang perspektibo. Yung bang pagbabagong gusto ko? Itong mga tanong natin sa ating sarili. Ito bang pagbabagong gusto ko ay para sa kapakinabangan ko? If you're going to ask me, the changes that we're going to introduce, maaaring hindi natin pakinabangan. Tayo ngayon, bilang magulang, bilang leader, maaari natin maramdaman ng kaunti at hindi natin maramdaman agad yung buong epekto. Kung ganun, Mayor, bakit pa ako sasama dyan sa pagbabagong gusto mo? Hindi ko naman pala mararamdaman ng buong buo. Hindi ko naman pala mapapakinabangan agad. Tama din naman yun. It's a fair question to yourselves. But, sino sa inyo may anak? Taas ang kamay. May apo. Lahat tayo may mahal sa buhay. Tama? Now, having said that, wherever we are now, saan man tayo ngayon, anuman ang kalalagayan ngayon ng ating pamayanan, ay tanging epekto lamang ng mga bagay na nagdaan. Tama ho ba? So, kanina tinanong ko, gusto nyo ng pagbabago? Then, ang pinakamabisa, kung gusto natin ng pagbabago, huwag natin gawin yung ginawa ng nagdaan panahon. Gumawa tayo ng kakaiba ngayon para may kakaibang resulta. Mayor, asahan niya yung para sa amin? Kaya ako nga gusto ng pagbabago, Mayor, dahil para sa amin. Opo, maganda naman yun. What you call the self-interest. But also, remember, hindi madali ang pagbabago. Lalo na ang bagay na nakasanayan na. Hindi madali tanggalin yun at baguhin yung nakasanayan. Para saan nga ba yung pagbabago? Mayor, tinanong ko kayo, meron kayong anak, meron kayong apo. Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon. Nabigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos. Nabigyan tayo ng pagkakataon ng tao na makapaglingkod sa kapwa. Ito yung panahon na kung saan sasama tayo sa pagbabago, sama-samang pagkilos, tungo sa isang layunin para sa kapakinabangan ng
ating mga salin lahi. Because if you want change, don't expect pagdating ng araw, itong mga anak natin may makikitang maayos na tundo. Bakit? Wala naman tayong ginawang pagbabago ngayon. So, kung naniniwala kayo na nadugyot tayo sa lungsod, hindi lang sa mundo, sa buong Maynila, then, ganun ulit ang mangyayari sa atin sa darating na panahon. Kaya, minsan sa buhay, no, totoong may gobyerno at totoong may mahalan. Yung mga mahalan na yan, they come and go. We come and go. Sa ayaw at sa gusto natin. May takdang oras. Magiging PMAR tayo. Pahinga muna, anak. Yun ang mangyayari sa atin, sa ayaw at sa gusto natin. So, kaya kailangan, yung pagkakataong binigay sa atin, ay wag na natin sayangin. So, hinihikayat ko kayo, mamaya pag-uwi ninyo sa inyong kani-kaniyang bahay, magmuni-muni kayo. Once and for all. Tumingin kayo sa salamin. Kausapin ninyo ang inyong mga sarili. Ano nga ba ang naging bahagi ko sa pagbabagong gusto ko? Sapagkat ang mamamayan ay mananatili. Tayo mawawala sa posisyon. Kaya po, sana huwag yung sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos na maging bahagi ng kasaysayan, maging bahagi ng pagbabago na kapakinabangan ng susunod na henerasyon. Hindi madali magbago. May kasabihan sa English, ano sabi? You cannot teach old dogs new tricks. Sabi nga. But, it's better to try. At ang maganda dito, pinasimple ko lang. Paano yun? Ala, linis-linis lang. Doon na tayo magsimula. Yung simple. Yung simple lang. Simplehin muna natin. Mag-umpisa. If we cannot address simple things, what more other challenges? Ano pa? Ang ibang bagay na mabibigat. Katulad ng kinaharap ng ating bansa. Ilang araw pa lang nakararaan. At wala pang katiyakan. Napapanatag na ba ang taan? Wala. So that's why we have to be ready and cooperative. So, mga kasamahan kong lingkod bayan, umaasa ako sa inyo. Tutulungan niyo ba ako? Yes. Kaya ba natin? Tingin ko naman. O ngayon, kung hindi pa rin, ito naman, paalala ko lang ha. Kung may ilan pa rin hindi naka-move on, pag-move on na kayo, ano magagawa? Lang. Ang kulay ng politika, napakarami. Totoo yun. May asul, may kahel, may dilaw, may pula, may puti. Ang daming kulay ng politika. Pero tandaan ninyo, yung kulay na yan, nasa isipan lang yan. Ang tatandaan natin lagi, iisa lang ang kulay natin. Kulay kayumanggi. Yan ang lagi natin isa diwat, isa damdamin. Na ang kulay natin kayumanggi. Pilipino tayo. Manileño tayo. At the end of the day,
There is time for everything. There is time to stop. Ang pangungusap ay natatapos sa tuldok. Ang buhay natatapos din. Kaya dapat ang politika may oras. Mas mahaba ang oras na nakalaan for each and every one of you. If I may, remember the day. Remember the day. Alalahanin nyo yung unang araw. Unang araw na inisip ninyong sumali sa public service. Remind yourself of that moment in your life when you're about to decide and build up that application, what we call COC. Remember that. Because that is your moment. Because when you try to apply, when you try to build up those boxes in that form, your intention is to serve. Gusto kong ipaalala sa inyo yun. Dahil alam ko yun ang intention nyo. Yung unang oras na yun. Yung unang araw na yun. Sasama nga ako dito. Bakit? Gusto ko ng pagbabago. Gusto kong makatulong. Gusto kong maging bahagi ng pamahalaan. Ayoko na magkiyak-kiyaw-kiyaw. Dito ko, sasama ako sa sistema. At sa sistema, doon ako magsisimula, mag-introduce ng mga bagay na gusto kong gawin na mga tutulong sa kapwa ko. Di ba yun ang damdamin ninyo? Yun. Gusto kong ibalik ninyo ang inyong ala-ala. Kasi pagkayari, pagkapanalo, at ngayong nag-uusap tayo, in between, nabahiran na tayo ng mga ulap sa ating isipan at sa ating mata. Kaya nangalabo minsan ang ating paningin. Nangalabo minsan ang ating pag-iisip. Dahil napuno ng ulap, ng kaguluhan, hindi pagkakaunawaan, damdamin sa damdamin, nang ibabaw ng personal na away. Pagka nakikita mo yung katabi mo, ito na naman to, kasama ko na naman to sa susunod. Yes, nakonsumi tayo. Pero pagkatatandaan natin, ang paggugobyerno, ang pamamahala, kasama ang konsumisyon. Because, no, taas ang kamay dito nang mauunawaan ang lahat ng kanyang nasasakupan. See? Bakit? Eh, kapitbahay mo nga, may masabi lang. Oh, meron ka nga kakilala. O, ito, totoo naman. Real talk naman tayo. Di ba gumagawa ka na mabuti? Di ba ang ganda ng intention mo? Oh, yung tinalo mo hanggang ngayon, hindi pa nakamove on sa'yo eh. Because you cannot understand kung yung asawa mo nga hindi mo basta-basta maintindihan. Tagal-tagal nyo na nagsasama, gabi-gabi, kayo magkatabi. Kapitbahay mo pa kaya. See, that's why nobody can understand the entire population. So, kaya kailangan ibalik mo yung damdamin mo. Eh ano nga bang intention ko? Ba't ako sumali dito? Kailangan mo ibalik yun dahil yun ang bubuhay sa iyo. Kasi yun ang magbibigay ng tapao. Sa mga, alam niyo ba yung tapao? Namin nangangarera dito. Di ba? It gives you focus. Focus on your intention. Focus on your reasons. Why? Why am I involved? Why did I join? So, kaya kahit na sabihin ng wakali mo, ng mga miron. Di ba? Yung miron, mas magaling yan sa nakaupo eh. Tama? Marami kayo mas magaling sa inyo, di ba? Oh, pero mas magaling kayo. Bakit? Sino nagsabi? Kapitbahay nyo. Sino sa kapitbahay nyo? Nakararami sa kapitbahay nyo. Bakit? Ba't nakakarami? Eh, nanalo kayo eh. Tama?
Ayan. Kaya, minsan para mabura sa isipan natin ng kulay ng politika, kailangan ibalik natin ang damdamin natin. The reason behind why we join public service. With that, ay tingin ko, kahit anong nema niyan, ako Diyos ko, hindi lahat ng asong kumakahol binabato. Nanyan, ha? Hayaan mo na sila. Puro hugot sa buhay. Ayan. Excess baggage. You know, excess baggage concept? Put so much baggage in your shoulder. Tingnan natin kung makapaglakad ka ng mabilis o maayos. Hindi. Basta tandaan nila, sabihin nyo na lang, kayo mga alam, magantay ka ng eleksyon. Because this is democracy. In democracy, everybody is entitled to their opinion. Your opinion is as good as mine. Pareho lang tayo ng value ng opinion. Tama? But for the meantime, I am the chairman. For the meantime, I am a kagawad. I will do and perform and excel from my mandate. Yung mandato ng tao. Pagkayari, o renewal na ng contract. Tama? Alala na ulit. Remember, in democracy, 50% plus 1 lang, ha? 50% plus 1. Tama ba yung mathematics teacher ko? 51% is greater than 49? Tama ba? Ganun lang, para huwag tayo maliligaw. Because I need each and every one of you. I want to heal Manila. I really wanted to heal. But I cannot do it alone. I need everybody's cooperation. Hinihikayat ko kayo na, sige nga, subukan nga natin itong uhugi na batang to. Tingnan natin kung talagang ito ba'y seryoso ba talaga to? So far, mukha naman akong seryoso, no? 6 na buwan na ako hindi pa tumitigil, ano? 6 na buwan at 16 na araw. Napahinga na ba ako? May nabago na ba? Na mga sinimulan ko? Wala. Kung ano yung sinimulan ko hanggang ngayon. Why? Consistency. Persistency. Because I know for a fact, one way or another, kikinang din ang Maynila. Parang sapatos ni Sun yan. Lagyan mo ng biton. Titibay yun. We need to strengthen the futures of our children. We have to build foundation. A very good foundation. So that the next generation will build above the ground. Because we have built a very good foundation underneath. Yun ang direksyon. Kaya sa inyong lahat, no, pasensya na kayo, medyo makararamdam ng ang iba ng discomfort. But this type of discomfort has no bad intention. No. Gusto ko lang makaramdam ng ang utaw. May ginagawa. Ay, seryoso to, it's. Ay, desidido to, it's. Talaga palang nanggigigil. Talaga palang inisip. Talaga palang pinaghandaan. Talaga palang maayos at mabuti yung intention. Then if you feel that way, then you join. You join. Remember. Sino gusto lumipat ng syudad? Lumipat ng bayan outside of Manila. So you intend to stay?
Sino ang gusto manatili sa Maynila? Exactly. Yung pala tayo. O, ito naman ha. Hindi naman bilang opisyal. Ang tanong na yun ay bilang mamamayan. Sinong gustong umalis sa Maynila? Wala. Tama? Sinong gustong manatili sa Maynila? Tayong lahat. Abay, maganda pala ang intention natin manatili habang buhay hanggat magpantay ang paan natin dito sa lungsod ng Maynila. Tama? Then we should do something about the city. We should take care of our city. Dito pala natin gustong pumikit ang ating mga mata. Pati na rin ang ating mga salinlay. Then, we should start doing something better. Kasi kung hindi, wala pa rin. So, good morning. Will you help me? Yes. Please? Yes. Pero, in return, kung ako'y tutulungan ninyo, halimbawa lang pinagpapauna ko na yung pasalamat. Thank you in advance. But in return, kung ako'y tutulungan ninyo sa layunin natin maging malinis, maaliwalas, panatag ang Maynila. In return, hayaan nyo mga kababayan, magbubuti ako sa trabaho. Yan naman ang sukli ko siya. Okay? Remember anong kulay tayo? Thank you very much, hindi kayo nagkamali ng sagot. Thank you. Basta, hindi, blue. Walang nga, pinalitan mo lang pala kulay, isko. Tingnan ninyo. Even to the point that maraming pagpaparaya akong ginagawa. Okay lang. Because healing, one situation, has to be, you must have a pure intention. Beta-beta na yung mga hugot. Yung hugot ko, ay, huwag kayong magkamali. Iba sa inyo, marami sa akin atraso eh. Sayaw sa gusto nyo, alam ko naman eh. Ba't wala kayo narinig sa akin? Hindi ko alam kung hindi nyo pa naiintindihan, nakaka-6 na buwan na kayo. In fact, it's the other way around. I'm bringing back your dignity as barangay official. Oh, na lumalabas sa mga budget nyo, hindi nyo naman ako nakita. Hindi yung paghintayin ko kayo 5 oras para pirmahan lang ang budget. Hindi mo malaman kung pati nga supplemental nyo, nagkagulatan pa kayo, nagpa-release pa ako. Hindi nyo naman hiningi. I will give what is due to you. You will not ask for it. You will not. I will not allow you to expose yourself. Lagi yung siya sa akin ng nanay ko. Hindi ko kayo gagawing timawa. Halal kayo ng bayan. Babalik ko sa inyo yung dignidad ninyo. Yung tangos ng ilong ninyo. Bilang halal ng bayan. Na kapag dumadaan ka sa eskinita, binabati ka, ay kagawad, ay chairman. Kasi halal kayo ng bayan. We'll prove ourselves through our actions, not through our words. And it will continue to happen, one way or another. Ha? Kaya naman medyo, yan yung isang sistemang nakita ko nung araw na naawa ko sa mga, alam niyo ba mga kagawad? Kasa ka may mga kagawad dito. Naku, hindi nyo nadanasan to. Itanong nyo to sa mga chairman ninyo. Maawa kayo sa mga chairman ninyo, with all honesty. Setting aside your indifferences, Ito in passing lang. Setting aside your indifferences. Sabi nyo muna yung mga hindi nyo pagkakaroon. Real talk lang dito. Alam niyo yung mga chairman nyo dito, pipila yan dito. Maghihintay 5 oras, manonood ng video. Pinapanood na nila araw-araw. Kabisado na nga nila eh. Just to wait and wait for your budget to be signed
What? Really? Eh, sa'yo yun eh. Nakalaan yun para sa barangay ninyo. See? Pipil niyo yan. At wala kayong makikitang ulat. O ngayon, kung ikaw medyo nagre-recover pa sa Nyanga, tamang hinhala ka pa, problema mo na yan. I've told you so many times, marami kang maririnig na chismis, marami kang maririnig na kwentuhan, ito pa isa, urutan. Inuurot. Ikaw kasi kahil ka eh. Ikaw kasi blue ka eh. Ikaw, don't entertain. You talk to me. Go here. Limasin ko ang utaw dito. Nakikita niyo naman sa Facebook, di ba? Ordinaryong tao, kinakausap ng alkalde. Di ba tinatanong, nakapasok na kayo dito? Di ba may nagsabi nga rito, ako, 70 anyos na sa Maynila, hindi nakapasok. Why? Because this is bulwagang bayan. It's for everybody. So, yun lang ha. Kaya, paulit-ulit, let's move on. Let's do our job. I'm begging you, asking your help me make Manila vibrant again. Yun talaga eh. Puta pare, di ba? Nakakita mo naman sa Tagumpay, di ba? Sa San Diego. Ilang bituka na nakita natin nung bata tayo. Yeah, nakita natin yung gulo eh. Ay, sa Kagawad, kilala nila ako. May HS pa lang ako sa kanal. Kasi marami lang dito, siyempre hindi naman ako taga Bangkusal, hindi naman ako taga Herbosa. Pero pag dito kayo sa Daco Moriones, pagitingan, ipagtanong nyo na lang ako. How I treat people fairly. Sila, nakita nila ko talaga. Simula nung meron pa akong kadugyutan. Yung bakas ng nakaraan. Isinga mo yan. Sinunga ko na nga eh. Those are the days. I know. I will never forget where I came from. That teaches me a very good lesson in life in a way that God gave me those challenges. Yung pala, magagamit ko ngayon. So, muli, magandang umaga. I hope you will be okay. I want you to go back to your respective barangays and expect something that last. Pwede na kayo naka-state of calamity tayo. So yung calamity funds yun, pwede nyo magamit. Meron lang akong pakisuyo. May pakisuyo lang. Don't buy food items. Madali naman yung food. Pag kailangan yung chicha, DSWD, meron dito. Buy something that will help prevent sickness for our constituency. Yan. Para pag bumili tayo lahat, uniform. Kanya-kanya kayong bili. Pero within the range of addressing a particular situation. Yun lang naman ang ko. Plus, the city will provide something. We're taking orders lang para may padala sa ating mga kababayan. So, magandang umaga. Maraming salamat kay President.